Hi guys, good afternoon. Kamusta kayo? Okay. So ito, gawa lang ako ng video. So ang naisip kong plano ko kasi is testingin muna natin ng 1 week. Last week kasi kayong mga nag-umpisa ng mag-post ng mga anong tawag dito ng mga creatives. So ito yung after 1 week, plano kong magpadala ulit ng bagong learnings or bagong tips. Tapos ngayon, pwede nyo i-apply ulit sa loob ng 1 week. Then, susunod na week ulit, saka ako magpapadala ng susunod na video para naman dun sa susunod na learning. Kasi nakaka-overwhelm pagka medyo marami na, di ba? Marami na patong-patong. Hindi nyo alam kung saan mag-umpisa. So, first, yung ginawa nyo, nag-post na kayo ng mga pinadala kong mga creatives. Nag-try na kayo kung ano yung kaya nyong gawin. So, ngayon, ito is para dun sa sa hindi pa masyadong marunong sa digital marketing or kung gusto matutunan din. So, i-share ko lang din yung mga natutunan namin dahil sa online class at saka dun sa mga ibang nag-ano sa amin, natutunan namin. So, i-share ko na lang to para mas mapadali tayo at pwede nyo rin magamit. Kahit sa personal business nyo, ibang business nyo, or dito sa real estate, kung gusto nyo tuloy. So, walang problema. I-share ko to sa inyo. Alright, so, ngayon, nagawa nyo na yung part nyo. So, yung, kumbaga, nagawa nyo na yung alam nyo. Nagawa nyo na yung kaya nyo. Sabi nyo nga, marketplace, posting sa Facebook, posting sa ganito. May mga, kumbaga, may mga, mas malalim pang mga learnings at teachings doon kung paano mo mas makukuha yung digital marketing. Okay? So, bago yon ang papaliwanag ko muna sa inyo yung ating services. Ito yung screen recording ng aking tablet para dun sa services natin. Itong services na to, kaya ako iuulitin to or hindi ko lang kung nakagawa na ako ng video para dito pero kaya ako to uulitin para makita nyo yung mga services na meron tayo. After nun, makakagawa ka ng plano kung ano yung binibenta mo or strategy. For example, alam mong yung item mo is pampaputi, sabong papaputi. So, alamin mo muna kung ano yung product mo, etong service mo. Ngayon, pag-iisipan mo ngayon kung ano yung mga strategy na gagawin mo para ma-sell mo siya, ma-promote mo siya, ma-market mo siya, tama? Kaya ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka basic na way para para malaman nyo kung ano yung services na meron tayo ako yung broker, so para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo, ano yung i-offer natin. Okay. So, ito yung website ko. Yan, ito. Yan, arisingson-camperbroker.com. Bawal kasi yan. So, ito yung homepage. Simplify your real estate success. Journey. Ito. So, simplify yan. Yan yung parang pinaka-tagline ko kasi one broker, easy 1, 2, 3 steps to success. Meaning niya kasi, kumbaga, simple lang natin yung sistema sa real estate. Isang broker lang ako usap, ako yun, at gagawin natin lahat yung step na to para matupad ng client yung dream niya tungkol sa real estate, especially sa condominium. Alright? So, ang step 1, yun nga, unit acquisition. Step 2, same day full interior furnishing, Airbnb approved. Step 3, property management through Airbnb superhosting and housekeeping. So, lahat yan, hindi lang yan kwento. Lahat yan ay service talaga natin. Ino-offer talaga natin yan. Okay? So, sa ito ang primarily na pinagkukunan natin ng commissions or ng earnings. Dito sa step 1, unit acquisition. So, kapag bumili sila ng property, diyan tayo makakuha ng commission. Okay? Sa step 2 naman, yung same day full interior furnishing, meron yan pero referral na lang yan. Tapos, dito sa property management, wala na tayong nakukuha dyan. Okay, bakit natin ino-offer kung wala naman tayong nakukuha dito sa step 2 na same day full interior furnishing at property management? Kasi po, kaya natin ino-offer yan para mas maging maganda yung brand natin at sigurado na, kumbaga, mas umangat tayo dun sa mga ibang mga sellers, ibang agents, ibang brokers. Yung ibang broker, dati rin naman ganyan din naman yung yung
Nagsisell ako before na, ma'am, madali na po yan parentahan, ma'am, madali na po yan ipa-interior design. Pero, once na nandun na, syempre, nahaselan si client. Ay, ano ba yan? Ang hirap maghanap ng ano dito, ng ganitong mag-aayos nito. Ang hirap pala nito. Kaya, ito, ginawa natin to, or yung system na to, para mapadali yung experience, buying experience ng client. Simula umpisa hanggang dulo, na maparentahan natin yung property, nandoon tayo. Tayo gagawa nun. Huwag ka mag-alala, kayong mga marketer natin, hindi naman kayo yung gagawa niyan. Meron tayong buong team dyan. So, i-leverage na lang natin yung mga bagay na dapat gawin. For example, sa marketing kayo, marketing. Meron talaga tayong mga tao sa housekeeping, meron talaga tayo sa Airbnb. So, ganun yung system natin. Alright? Okay. So, sa unit acquisition, ang primarily na developer natin or focus na developer natin is yung, mamaya na yan. So, ito nga. Ito yung partner ko, yun yung mag-asawang kaibigan namin. Ito yung asawa ko, ito yung anak ko. Sila yung may-ari talaga ng company at yung kasamahan ko pa dati sa real estate pa lang. 2009 yata, magkasama na kami niyan. Alright. So, ito yung actual statement of account. Yan. Ito yung parang summary ng kabuuan ng service natin. Simula nung bumili sila ng property, sa atin bumili to, tapos hanggang naparentahan, hanggang na-furnish, kasi syempre, ipa-furnish mo muna yan bago mo maparentahan. Yun, hanggang ito, napaparentahan niya na yung property. So, sa atin yun. Okay? So, ayan yun, yung sinasabi ko sa yung services. Ayan, Step 1, unit acquisition. Step 2, same day full interior furnishing. Step 3, property management and housekeeping. Kunwari, sa step 1 tayo punta. Sa step 1, sabi ko sa inyo, nandito yung primary na source talaga natin ng ating Yan. So, ito yung ating mga projects. Kulang pa yan medyo hindi ko pa lang ma-uploadan lahat yan pero maraming project ang SMDC. Ang target talaga natin is SMDC, yung focus project. Yan. So, kaya kadalasan to mga SM projects to. SM Residence, S Residences sa MOA, Short 3 Residence sa MOA, Mint Residence sa Makati, Gold sa NAIA, Leap sa Susana Heights. So, yan muna. Pero marami pa yan. Di ba pinadala ko na sa inyo yung iba. So, ngayon, dito sa mga projects na to, yan yung mga i-offer natin. May mga payment terms yan bawat month. Yun is, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa masyadong ilalatag sa inyo kasi nga medyo technical na siya. Mapapanood nyo na lang yun kapag nag-video, may online meeting na lang tayo ng client nyo. Papaliwanag ko na lang yun. Maiintindihan nyo sooner or later yan. Basta ang importante lang ngayon, ma-promote nyo yung ma-market nyo yung proper, yung ating services. Okay? So, basta ito lang muna yung mga projects natin. Marami pang iba yan. At hindi ko pa na-update tong website. Okay? Then, dito yung primary natin na bakit SMDC? Kasi ang SMDC, sila ang may magandang, para sa system natin yung Airbnb, yung housekeeping, SMDC, kinikater niya tayo. At mabilis ang demand, mataas ang demand dito sa mga lugar na to ng SMDC. Like example, sa MOA, 3,000 to 3,500 ang rentals dyan daily. So, ang taas, di ba? Kasi nandun yung Mall of Asia. Nandun yung SMX Convention. Nandun yung MOA Arena. Mga concert grounds. So, ang dami. Tapos malapit sa NAIA. Kaya ganun ka-demand yun. Kaya nandun tayo nakapokus sa SM. Kaya ang ganda rin kasi ng niya. Kumbaga, ang ganda rin ng kanilang program. Okay? So, again, pagkatapos nito, nahanap na natin yung tamang client. Nahanap na natin yung client para sa kanya. For example, itong S Residences o kaya itong Short 3. Ganun. Punta naman tayo. Kunwari na turnover na yung property. Pupunta tayo sa same day full interior furnishing. Yung same day full interior furnishing, halos pinerfect yan or talagang yan yung kakaiba naman sa iba
i-interior design. Kasi interior designing, ito, 1 day lang or 24 hours, maigagawa na yung ano nila, yung unit nila. Ayan, 1 day ito. Ayan. Ayan, ganyan ang design. Ito ang tawag dito, a modern lux light shade. Tatlo yan eh. Tatlo. Actually, 4 yan. Pero 3 yung primary natin na pagpipilian. Kunwari, ito is modern lux light. So, medyo gold siya na may brown, na may pagka-cream. Yan. Ganyan yung mga design niya. Ay, ano ba to? Yan. So, yan. Lahat yan ang nakikita nyo dyan. Kasama na yan. Ultimo yung design, yung mga ilaw na yan. Wala. Yan. Lahat yan. Yan. Lahat na yan. Lahat na nakikita nyo dyan. Ref. Lahat yan. Aircon. Yan. O, di ba? Tapos susunod niyan, ito namang Tropical Oasis. Medyo greeny siya. Gold green, brown. Ganun ang color palette niya. Yan. So, yan. Kasama lahat yan. Yung washing, ganyan yan. Okay? So, yan. Tapos, ito naman yung dark. Dark tone. Yan. Dark tone natin. Modern Lux dark tone. Yan. Medyo blackish siya na gold na white. Yan. Lahat yan. Kasama yan. Okay. So, na-imagine nyo na. Kunwari, na-avail na yung property, na i-turn over na sa client yung unit nila. Tapos, papasok dito. Optional to ha. Pwedeng hindi rin tayo kukunin nila. Pwedeng iba. Pero, syempre, nandito yung service natin ang pinaka-angat sa lahat eh. Iyon yung ipinopromote talaga natin. So, ngayon, na in-avail yung service natin na to, pumili sila dyan. Let's say, kunwari, itong black or itong gold. Yan. Ngayon, pwede na natin siyang i-enroll sa property management. Ito yung mga sample video, ay mga pictures. And isa-isahin nyo na nga lang yan. 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 Okay. So, isa-isahin nyo na lang yan. Dami nyo, no? At hindi ko nga na-update pa yan. So, ngayon, after nyan, pupunta tayo sa step 3. Yan, si property management. Si property management, sa kanya i-enroll ang unit para maparentahan natin sa rentals natin. Pwedeng long-term at short-term. Yung short-term kasi, yun yung daily, yan yung malaki yung earnings nila dyan. Tapos yung housekeeping, syempre, parang hotel type yon. Meron tayong housekeeping services na maglilinis yung after nung isang booking, bukas, pag check out nila, may magbubuk ulit. Syempre, ililinisin muna natin yon. Papalinis muna natin yon. So, ayan. So, ayan yung mga, yan. So, kasama na yan doon. Kaya, ito yung sabi ko sa inyo summary kasi ito yung sample. Ayan. 51,000 yung total rentals nila. Tapos management fee, ibig sabihin ng management fee kasi may kinukuha tayong 10% nakita nung property management. Kasi yan yung mga pampasweldo sa mga tao, sa mga staff, ganun. Electricity bill, kung ano yung bill nila, tayo na rin magbabayad nun. Huwag ka mag-alala, hindi kayo yon. Hindi, tayo yung buong team natin. So, pero may mga taong naka-assign na dyan. Okay. Sa cleaning fee, 2.5 water, 41 pesos. Netflix, free, internet, monthly dues, dito na rin kukunin. At cleaning materials kung may kailangan. So, ang net niya is nasa 37,000. Yan. Itong isa, ganun din. 60,000 yung rentals. MOA yan. Oh. Tapos, 49,000 ang net income niya. Okay. So, ganyan. Ganyan mag-work yan. Okay. So, ito yung mga sample na client actual review. Ayan, oh. Si Gary, second stay there. Still excellent. Good value for money. Highly recommended. Ito, Maria Regina. The place is homey and unit. Has everything that one needs. Okay? Very modern and place looks like new. Sir Kenji is yan Kenji. Si Sir Kenji, siya yung ating Airbnb. Naka-assign talaga siya sa Airbnb super hosting. Siya nang bala sumagot sa mga inquiry ng mga mag-i-inquire para dun sa mga magre-rentals. Yan. Okay. So, ano na tayo? Fast forward na tayo. Nasaan na ba tayo? Paano ba tayo? Yan. So, okay na. So, papaliwanag ko naman sa inyo. So, kunwari na-imagine nyo na, nakaisip na kayo dito sa ating mga services kung ano yung pinaka gusto nyo i-offer. Mare, meron style dyan. Ito ang ino-offer, yung talagang selling ng property. Yan, parang nag-sell ka talaga ng property. Ito lang pagpupukusan natin. Pwede yun. It's up to you. Kami naman,
Yung isang stop naman namin, ang pinagpopokusan niya itong same day full interior furnishing at property management. So, parang hindi ganon niya masyadong focus itong pagbebenta pero napupunta sa pagbebenta. Like, gusto niyo po bang makabili ng property na may malaking discount na imbis na yung property is worth 6M, mabibili nyo lang siya sa halagang 4M or 3M? Paano yun? Kasi, syempre, through the help nitong property management, nalilesen yung ibinabayad nila sa pagbili ng property nila. 8M yung property or 6M to 8M, ang total na binabayad lang nila, total na mababayad lang nila is nasa mga 3M. Actually, minsan may 3M to 4M kasi nga kung malakas yung rentals pa. Diba? So, ganun siya. Ngayon, sabihin, okay, sige, gusto ko yung interesado ako dyan. Anong mga unit yan? O, papasok itong mga ito, di ba? So, depende na yan. So, ganun. Depende sa inyo. Ngayon, kapag nakagawa na kayo ng strategy, kung paano nyo i-attack yung selling nyo, doon papasok yung sa digital marketing, yung unang-unang importante sa digital marketing. Ang tawag doon ay understanding your target audience. Ano yung understanding your target audience? From the word na target audience, yung sino yung tatargetin mo? Huwag tayong ito yung isang medyo anong tawag dito sa selling at digital marketing. Huwag nyo yung 'di ba pag nag-post tayo, maraming makakita niyan. Tama, maraming makakita. Yes, oo. Pero iba pa rin yung may target tayo. 'Di ba? Yung target meaning nun, siya yung pagpopokusan natin para mahanap natin siya. Paano yun? Kagaya kanina, di ba sabi ko sa inyo, yung style ng selling ng isa nating kasamahan is yung napaparentahan yung property na wala na silang iintindihin gano kasi nga meron ng tagalinis, meron ng tagasagot ng mga inquiry, meron ng mga ganon. So ngayon, pwede nilang targetin yung mga taong busy o FWs. Busy, ibig sabihin, negosyante, businessman, or mga OFW nasa ibang bansa, based abroad, mga foreigners, ganyan. Kasi, wala silang time para pagpukusan dito yung Pero, maganda yung deal. Diba? So, yun yung understanding your target audience. Okay? Paano nangyayari? Paano mo ma-understand yung target audience mo? Ngayon, gagawa ka ng ideal buyer or customer persona. Importante to kasi ito, kahit saan ka pupuntang digital marketing na nag-aaral nito, ito yung unang-unang step nila is alamin mo muna kung ano yung market mo or sino yung taong yun, customer persona. Ang meaning ng customer persona, lalo na sa hindi pa marunong masyado nito, i-imaginein mo yung tao, 'di ba? Na-imagine mo na nga kanina kung ano yung target mo. Kagaya ng sinabi ko, target yung binebenta ko, yung property, yung wala nang hassle yung mga customer natin, yung client natin. So ngayon, i-imagine mo naman kung sino yung mga taong tingin mong papasok doon. Like OFWs or mga based abroad, mga 50 years old to 60 years old na nasa abroad. 'Di ba? So, bakit? Kasi ubos na yung wala silang time para alagaan yung dito, yung punta-puntahan, kumbaga punta-puntahan yung property kasi nga nasa abroad sila. So, yung trust nila sa atin is talagang support na lang tayong dalawa para matuloy natin yung ating program na ito, kumbaga ganun. So, may mga magpa-purchase ng property, naka-online na lang sila, nagbabantay na lang sila, naka-monitor na lang sila sa online, sa Facebook, sa YouTube, sa Messenger, so on. So, sila yung customer persona mo. Meron tayong tinatawag na tatlo sa customer persona. Demographic profile, doon papasok yung mga age, gender, income, gano'n.
So, syempre, ito nakita mo, 26,000 monthly nitong isang property. So, ngayon, sino-sino ang mga tao na kayang mag-avail ng 26,000 na monthly ng property? Parang ganun yung sample So, syempre, siguro earning ng mga 100,000 a month. Tapos, mga base abroad kasi nga ubos yung oras or businessman, ganun. Female or male kasi sila yung madalas na nagwo-work or masyadong gender pero hindi naman siguro. Male or female, either way, kahit sino. So, iisip ka ng tao na ganun yung So, kunwari lang male, age 50, tapos ang earnings niya siguro mga mababa na 100,000 to 200,000 per month ang income nila. So, yun yung demographic profile. Tapos, nasa ibang bansa sila nakatira, hindi sa Philippines, ganun. Okay? So, yun yung unang-una, demographic profile. Tatandaan mo, male, 50 years old, around 50 years old, 100 to 200,000 ang monthly salary, pesos, tapos nasa base abroad. Okay? Meron tayong pangalawa naman, psychographic profile. Ano yung psychographic profile? Doon naman papasok si lifestyle, si interest, at si mga values, ganun. For example, ano ba lifestyle nila? Mahilig siya sa sasakyan, tapos golf, sports, yan. Mahilig siya mangolekta ng mga shoes, ganun. So, ganun yung yung dudugtong natin. So, ngayon meron na. Male, 50 years old, 100 to 200,000 ang monthly pesos monthly salary target natin. Tapos base abroad, tapos mahilig mag-collect ng shoes, golfer, ganon, or mahilig mag-collect ng watch, ganun na. So, may idea ka na. Yun na. So, ang next nun, idudugtong mo na si behavioral profile. Kasi nasa digital nga tayo. Paano papasok si behavioral profile? So, pangatlo na yun demographic profile, psychographic profile, at behavioral profile. Si behavioral profile, siya naman papasok yung mga online habits niya. Purchasing behavior niya. Example, online habits niya, anong platform, social media platform, ang madalas niyang ginagamit? Pwedeng si I, si F, si Y, si T. Dami no? Tapos, sa pag-communicate naman niya, pwedeng si V, pwedeng si M, pwedeng si W. Dami, no? At saka yung basic, yung cellphone number, via phone. So, sila yon. So, ngayon, kunwari, ang focus, masyado sila, doon sa F, marketplace, ganyan pa. So, pwedeng doon ka mag-focus. Pero not necessarily mean na bitawan mo iba. Pero pwede ka mag-focus doon. Focus ka na doon sa tao, alam mo yung hinahanap mo, alam mo na rin kung sinong tao, at alam mo kung saan mo sila hanapin. Groups. Anong groups yun? For example, sali ka sa groups ng mga collectors ng mga relo, ng mga NBA cards. Mga ganon. Hindi natin alam kung anong market na maiisip mo, kung ano yung ma-identify mong ideal buyer. Okay? So, sila yon. Sila yung hahanapin mo. Kasi ganito yun Kaya ako sinishare sa inyo ito kasi nga, yan yung medyo may mga, nung mga bago pa lang ako sa real estate or bago pa lang naman ako sa business, yung mga, ilan taon na ba ako? Siguro mga 16 years ago, gano'n, 16 years ago, medyo, syempre, ang alam ko lang, magpo-post ako. May mag-inquire sa akin dyan. Ba, teka. Ano na bang, ano pa ako nun Sulit pa ako nun, sulit.com. Sulit.com pa ako nun, OLX na siya ngayon. Basta sulit.com. Ano yan? Carousel na pala siya ngayon Wala nang OLX na. So, anong nangyari? Post lang ako.
Although may nakukuha ka, pero hindi ko na ma-maximize. Marami pa sana. Kung natutunan ko lang na maaga itong mga ito. Kaya nga, sinishare ko sa inyo to para pwede nyo magamit to in the future. Yun. Ngayon, syempre, di ba, for example, ito nga, dito nga pumapasok yung lagi ko sinasabi na yellow card theory eh. Yellow card theory, pag ba ikaw, tinanong kita ngayon, ilang yellow na sasakyan yung nakita mo kanina sa maghapon mo na sa labas? Siguro may maalala ka, isa, dalawa, di ba? Baka nga wala pa eh. Pero, pagka sinabi ko sa inyo, Brad, tsaka sis, ma'am, sir, bibigyan ko kayo ng 500 pesos. Kada makikita nyong yellow na sasakyan sa maghapon. So, ililisat nyo pa nga yung plate number, pipicturean nyo pa nga yun eh, di ba? Kasi, alam nyo yung hinahanap nyo. Tama ba ako? Kung hindi man tama, okay lang. Basta sinishare ko sa inyo to kasi ito rin yung mga sinasabi, especially sa Google. Sa Google, Google course to, Google course pa tong primary na to. So, ito yung isang kailangan doon. Isang parang kasama doon. So, inalam nyo na yung ating services. Hindi lang tayo basta nagbebenta ng property. Tapos, ito na yung tip number 1 at yung parang lecture number 1 natin or module number 1, yung creating ideal buyer or creating customer persona. Yan yung importante. Siyempre, para alam natin yung guide. So, yun ha. So, ngayon, try nyo na. Try nyo nang mag-idea. Kahit doon sa mga personal business nyo, kunwari, sa pagbebenta ng sabon, na papaputi, yung whitening soap, whitening cream. So, syempre, bebentahan ba natin sila female? Tama, female. Pero bebentahan ba natin ang 10 years old to 15 years old? Pwede pa yung 15. Pero, mababa pa rin nandiyan. Sino target natin doon? Siguro 20 to 25? Or 18 to 25? Yun yung target, di ba? So, yun, parang ganun lang yun, yung creating creating customer persona. So, wag kayong mahihiya ulit magtanong dun sa ating GC, kasi importante yung magtanong para lang malaman nyo, para alam nyo rin kung paano yung attack dun sa mga target market nyo. Okay? So, isa pa ulit, di ba pag naglalaro ka ng darts, kahit marami kang hawak na pin, pag binato mo sabay-sabay, di ba ang baba rin ng chance na na makakuha tayo ng bullseye kaysa do sa paisa-isang bullseye. Baka mas mataas yung chance natin kasi alam natin kung sino tatargetin natin kaysa ibato mo lang lahat. Alright, so thank you very much. Hoping may natutunan kayo na ma-incorporate nyo sa everyday nyong ginagawa. At tandaan nyo lang, maging consistent lang tayo sa ginagawa natin. Tapos, kung magiging happy kayo sa ginagawa nyo, tuloy nyo lang. Yun lang. Kasi ako, happy ako sa ginagawa ko. Sabi ng asawa ko. Tapos, kumbaga, ang sarap sa feeling kasi na nasa part ka ng family mo, ng buhay mo. Tapos, ngayon, kumikita ka ng possible na income na hindi rin nauubos yung time mo. Alam mo yun, i-maximize mo lang yung meron tayo. Nasa loob tayo ng bahay, kumbaga, online tayo, pwede tayong mag-camp. Kami, campers kasi kami. Tapos may iba kaming business din. So, kahit na, eto, tawag kasi dito, digital assets. Yung digital asset mo, pinalalaki mo. Hindi mo alam, may bumibili na sa'yo ng something na hindi ka na masyadong nag-e-effort kasi leveraging nga yung nangyayari. Alright, so thank you very much. Ingat kayo lagi. So, sasabihin ko yung tagline ko, this is Ari Singson, your camper broker. Bye-bye. So, yan.